Ang sining ay patuloy na nagbibigay kulay at kahulugan sa ating mga buhay dahil sa kapangyarihan nito na mag-transform ng mga pangkaraniwang bagay. At para pag-usapan natin ang kanyang art pieces, Profi, na gawa sa mga tubo at iba pang industrial materials, makakasama po natin ngayong umaga ang artist na si Lino Bero Hamisola o kilala bilang Pipesman. Magandang umaga at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Pipesman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. We can Thank call you you for having Pipesman. me. Apo. Pipesman, balita namin, talagang gumagawa ka ng art pieces gamit ang mga tubo at napaka-unique nito, itong klaseng gantong karera, no? Bakit yan ang pinili mo? Paano ka nagsimula? Naalala ko nung bata ako, no? May kalaro ako, marami siyang mga Lego bricks and mga puzzle toys, mga ganyan. So, I was entertained and fascinated ako sa mga bagay na ina-assemble and assemblage, mga ganyan. At bumubuo ng form out of those objects. So, after playing, balik sa bahay, siyempre, hindi ko naman pwedeng iuwi yung toys niya, di ba? So, inisip ko, ano bang meron ako sa bahay, di ba? Tumingin ako sa paligid, nag-observe ako. So, ang meron ako, mga karton ng mga vitamins, mga lata, ganon. And mostly yung mga pinagtabasan sa construction like woods and pipes. So yun yung pinaka naging toys ko kasi yung family ko nasa construction din. So yung mga object na yun yung pinaka ginawa kong minimik ko yung idea nung toy na yon, di ba? Na nag-a-assemblage, nag-a-attach, detach hanggang sa makabuo ng form sa mga object na yun. Kumbaga, yun yung pinaka naging toys ko. Yung toys niya pang matalino. Oo, totoo. At hindi lang basta-basta nakakaaliw, kundi may sustainability din. Yes. Diba? Kasi sa akin yung pipe dati na ipahalo lang sa akin ng topic kasi sobrang kulit eh. At least ikaw, nagamit mo for sustainability. Yes. Iba to si Pipesman. Pag matalino, no? Ito naman, curious naman kami, Pipesman, no? Ano ba yung proseso? Paano nabubuo yung artwork mula sa tubo? I mean, meron ka bang tema or inspirasyon sa mga disenyo mo? At gaano katagal nabubuo yung mga artwork na ito? Yung pipes ko kasi, since available siya sa paligid ko, pa-processor siya gawin, no? Doon yung pagsukat, pagputol ng mga objects at pag-attach. Minsan makakagawa ko sa isang araw lang ng mga maliliit na artwork. Minsan naman pag medium works nasa isang linggo. Minsan yung mga malalakihan naman, mga naabot din ng mga buwan. Ano pinakamalaki na gawa mo? Siguro lampas sa akin, mga 6 feet. Ganyan. Gumagawa na ako ng mga nasa 300,000, mga ganun, mga ranges. Naging career mo na? Yes, as professional. Ayan, kapag binili ko yan. Yung mga ganito, nasa 2,500. Ako as a customer, what do I get there? Artwork itself is a function na, no? So, pero minsan gumagawa rin ako nag-iisip din ako na magiging functional pa siya. Okay. So hindi lang siya pang display. As career ko bilang isang artist, yun yung ini-introduce ko na other possibilities sa object na to, na pwede akong makapagbigay ng idea na meron pang pwedeng gawin sa mga bagay na to. So yun yung pinaka-purpose. Given yung mga materials na ginagamit, of course, construction. Let's say, talagang nagmamahal yung mga bilihin. Diba? Paano mo napagsasabay yung creativity at practicality mo? Practicality, yes. Dahil sa ngayon, sa economical situation, nag-a-attach din ako ng mga object na available na, like repurposed object, mga recyclable object. Pinagsasama-sama ko sila, not just like pure pipes, no? So, yung pinaka-pipe, yun yung pinaka-structural skeleton ng work ko. Then, nag-a-attach ako ng mga object doon. Mga iba't iba. Bilang alagad naman ng isang sining Pipesman, paano mo nasisiguro na nakakatulong o nakakapag-provide ng positive impact or effect sa komunidad yung mga art pieces mo? Sinisigurado ko na makakapag-contribute ako ng idea at possibilities out of sa mga ginagawa ko. Like, yung mga naiisip ko, may naisip pa akong gawin na pwedeng gumawa ng dog wheelchair out of PVC pipes, mga ganon, and then mag-attach ng mga ibang object para naman yung contribution ko sa community, since na-observe ko sa paligid na may mga disabled na mga dogs, mga
may mga na-paralyze sa mga animal sanctuary. So, naisip ko na mag-develop din ng ganong object para magamit din, 'di ba? Yung kumbaga function niya. Oo. So, hindi lang pala ito basta libangan, parang naging passion na rin ni Pipes. Yes, career na nga niya, Oo, di ba? tama. Tawag dito, kasi, you know, you're being called as Pipes. Yeah, Pipes man. Paano naging Pipes man ang tawag sa'yo? Yung work ko kasi, most likely, talagang nag-involve siya sa mga different types of pipes. Andun yung PVC pipes, Okay. PPR pipes, conduit pipes, metal pipes, yung copper pipes, iba't ibang mga tipo ng pipes. Kaya I introduced myself as pipesman. Pipesman. And then nag-attach din ako ng mga iba't ibang industrial object dun sa mga work ko. Kapag nakita ng mga tao yung mga gawa mo, anong gusto mo maramdaman nila? Oo. Gusto kong ma-inspired sila Okay. na pag nakita nila yung work ko na makita nila yung object na may possibilities like there's a quote saying na if you change the way you look at things, the things you look at change. Kumbaga it's a matter of perspective. Kumbaga may makita kang object na ganito, kung makikita mo to, instead na itatapon mo, maalala mo, si Pipesman, si Lino, may ginawa siya dito eh. So I should keep it, baka may magawa din ako na kagaya ng ginawa niya. Ganun po yun. So, legacy. ano na lang yung mensahe siguro niya doon sa mga aspiring artists na nanonood sa atin ngayong umaga? At saan ka ba nila pwedeng subaybayan? May social media pages ka ba? Meron po. Ang sasabi ko sa mga aspiring artists, ang seeding ay nakakatakot at masalimuot, pero masaya. Yun naman importante, masaya at pakabuluhan ng ginagawa mo. Yeah. At sa mga kapwa ko namang mga alagad ng sining, sana umisip din tayo ng mga bagay na may contribute natin bilang isang alagad ng sining sa lipunan na may purpose din, kung ba makabuluhang sining din ang ilikha natin. Ayun. On that note, maraming salamat sa iyong oras, Pipesman. At naway marami pa ma-inspire sa mga klase ng mga obra na iyong ginagawa.